Totoong nanay ni Alice Guo hindi Pilipino, isang purong Chinese. Posible raw na purong Chinese si Bamban Mayor Alice Guo sa pagsisiyasat ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian. Mukhang tukoy na raw ni Senator Win Gatchalian kung sino ang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa koneksyon niya sa mga pogo at sa hindi magkatugmang detalye ng kanyang pagkatao nang sumalang sa pagdinig ng Senado. Hinala ni Senator Gatchalian ang isang babaeng naggangalang Wen Yulin, ang tunay na biological mother ni Alice Guo. Sa prenisentang ebidensya ni Senator Win ang copy ng Certificate of Incorporation ng farm na pagmamay-ari ng pamilya Guo. Nakasaad sa dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na isa si Wen Yulin, isang Chinese national sa mga incorporator o may-ari ng farm. Nakalista rin may dito na may-ari si Mayor Alice, pati ang mga kapatid at ama ng alkalde. Ani Gatchalian, based on my investigation and asking around, dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's a Chinese citizen based on the Bureau of Immigration Records. Galing sa Bureau of Immigration yung slide records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. Lalo raw tumibay ang hinala nila ng mabisto ang travel records ni Wen Yulin at ama ni Mayor Guo. Madalas daw palang maglabas-masok sa Pilipinas ang dalawa ng magkasama. Dagdag pa ni Gatchalian. At yung tiningnan namin yung travel records, yung tatay niya si Wu Jiangjong at si Wen Yulin travels 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Una nang itinanggi pero inamin kalaunan ng alkalde na may mga kapatid siya. Dahil sa dokumento galing sa SEC, mas lalo raw napatunayan na talagang may kapatid nga ang alkalde ani pa ni Gatchalian. We also saw in the corporate papers na si Sheila Guo is the chief financial officer and treasurer of their company. Si Alice is the president of the company. So it's impossible ako yung presidente ng family business. Si Alice ang chief financial officer and treasurer na hindi kayo magkakilala. So magkakilala talaga sila. It corroborates with the flight records na bumabiyahe silang dalawa dahil sa kaliwat kanan na anomalya sa mga negosyo at pagkatao ni Mayor Alice. Gusto na rin paimbestigahan ni Gatchalian kung sangkot din ang mayor sa money laundering. Halos lahat daw kasi ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac galing sa ibang bansa. Kaya nag-request na siya ng executive session sa Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council. Ayon sa nakaraang hearing, ayon kay Mayor Guo, di magkatugma ang kaniyang mga sinabi. Una, hindi niya daw kilala ang kaniyang mga kapatid. Nilinaw ni Guo sa kaniyang nakaraang testimonya na hindi niya kilala ang sarili niyang mga kapatid. Sila ay sina Sheila at Seymen Guo. Subalit lumalabas sa travel records ng Bureau of Immigration na 3 beses na silang lumabas ng magkakasama. Ang dalawa niyang kapatid ay nakalista rin bilang co-incorporators sa maraming mga kumpanya tulad ng QJJ Meat Shops Incorporated, Thrillin Q Farm Incorporated, QJJ Embroidery Center Incorporated, QJJ Slaughterhouse Incorporated, QC Genetics Incorporated, RK Land Development Incorporated, at ang The Siopao Bulilits Incorporated. Ibig sabihin, ang simpleng pamumuhay na sinasabi niyang kaniyang kinalakihan ay maaaring isang palabas lamang. Siya at ang kaniyang mga kapatid ay laki sa luho at karangyaan. Nang tanungin si Guo ni Hontiveros kung bakit siya nagsinungaling sa isang bagay na madaling ma-verify ng ahensya, pinaliwanag ni Guo na gusto lang niyang protektahan ang kaniyang mga kapatid dahil pribado silang mga tao. Ang tanging naisagot lamang ni Guo ay ang mga katagang hindi ko po alam. Pangalawa, siya ay only child. Sa isang exclusive interview sa journalist na si Karen Davila noong Lunes, May 20, 2 araw bago ang nakatakdang pangalawang hearing, isiniwalat ni Guo sa publiko na siya ay may 2 kapatid sa ama. Tinawag niya ang sarili niya bilang love child o anak na nabuo sa pag-iibigan ng kaniyang amang Chinese na si Angelito Guo at ina na si Amelia Leal, isang kasambahay na nagtatrabaho di umano noon sa bahay ni Angelito at ng asawa nito. Sa hearing, sinabi ni Alice na matagalan na nawala ang kaniyang ina. Lumalabas sa kaniyang birth record na nakuha mula sa Philippine Statistics Authority na ikinasal sina Angelito at Amelia Leal Guo noong October 14, 1982. Paano mangyayaring sila ay ikinasal kung siya ay may dati ng asawa si Angelito bago si Amelia? Walang marriage record ang nakuha
na magpapatunay sa validity ng kasal ng kaniyang mga magulang. Lumalabas din sa birth certificates ng mayor at ng kaniyang mga sinasabing half-siblings na sina Sheila at Seymen na iisa ang kanilang ina, si Amelia. Pangatlo, walang birth at marriage record sina Angelito at Amelia Guo, taliwas sa nakasulat sa birth certificates ng magkakapatid. Wala ni isang nahalungkat na birth record at marriage record sina Angelito Guo at Amelia Leal Guo. Tanong ni Senador Hontiveros, posible kayang hindi naman talaga nag-e-exist ang kanilang mga magulang? Sinagot ito ni Eliezer Ambatali ng PSA at sinabing maaaring hindi totoong tao sina Angelito at Amelia. Maaaring hindi rin totoo na sila ay ikinasal dahil sa kakulangan ng ebidensya na sila ay nagkaisang dibdib. Tatlo ang nakikitang dahilan na may naganap na fraud o panloloko sa birth records nina Alice, Sheila at Seymen Guo ayon kay Ambatli. Una, ang pinakamadalas na kaso ng fraud na kung tawagin ay tampering, kung saan ay binabago ang totoong impormasyon upang pagmukhaing legal at bago ang isang dokumento. Maaaring ang totoong ina ni Alice ay hindi ang kasambahay na si Amelia, kundi ang pinagsisilbihan niyang asawa ni Angelito. Maaari ding si Amelia nga ang ina, ngunit itinago at binura ang marriage records at birth records mula sa mismong opisina ng local civil registry. Hindi malabong mangyari ito dahil sa kapangyarihan at yaman ng mga Guo. Pangalawa ay ang fraud at the source. Ito di umano ay ang pagbibigay ng maling impormasyon sa local civil registry noong ipinapagawa ang delayed registration of birth ni Alice Guo na tinama rin ni Hontiveros na ginawa noong 2005 at hindi noong 2003. Ibig sabihin, 19 years old na si Alice nang siya ay i-register sa lokal ng Tarlac. At pangatlo, ang identity fraud. Ito ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng isang taong patay na o paggawa ng bagong identity gamit ang identity ng iba. Maaaring ang pangalang Amelia Leal ay patay na at ginamit lamang upang maipalabas na may dugong Pilipino si Alice Guo. Maaari ding buhay pa rin si Amelia Leal at nagtrabaho talaga noon sa mga Guo bilang kasambahay, ngunit ibinenta niya ang kaniyang identity sa mag-asawang Chinese upang bigyan ng Filipino identity ang ina ni Alice Guo. Mula sa mga anggulong ito, hindi maipagkakailang may mga tiwaling opisyal sa PSA na nararapat ding imbestigahan at mapatawan ng kaukulang parusa sa kanilang paglabag. Hindi kumbinsido si Hontiveros sa mga pahayag ng alkalde at sinabing siya ay nagsisinungaling. Pinakilala niya si Gamo na may direktang koneksyon sa lahat ng mga negosyo sa ilalim ng pangalan ni Guo. Kung totoong hindi niya ito kilala, paano nangyari iyon kung siya mismo bilang mayor ang nag-a-approve ng business permits para kay Gamo? Hindi ba sila nagkikita? Kung walang pakundangan siyang naglalabas ng business permits sa isang negosyante na hindi niya kilala, ito ay isang violation sa Graft and Corruption Practices Act ng bansa. Ano ang masasabi mo sa unti-unting linaw ng tungkol sa katauhan ni Mayor Alice Guo na siya pala ay isang Chinese? E-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Salamat at God bless.